Siyempre, sinet ko din ang aking schedule eh. Wow, yabang. 10 o'clock to 10:30 ay magpa-practice. 10:30 ay mali. 11 o'clock to 11:30 ay magtutula. Wow! 11:30 hanggang 4 o'clock ay magja-judge. Taran! Ayun ang gagawin ko buong araw. 30 minuto ang nilaan ko para sa pagpa-practice. Yes, ako ang nag-set dahil leader ako, which is advantage sa pagiging leader, di ba? Kontrolado mong oras. Wow! Ang sinabi ko sa kanila, walang malilita dahil magkakaroon lang tayo ng 6 na pasada. Magpo-push up ang maliliit. May 10 o'clock na at nagsimula na kami mag-ensayo. Here we go! Paniniwala nila na kapag natulog ka tuwing tanghali, lalo na kung bata ka, ay tatangkad ka. Pero ako dahil magaling ako umakting, tuwing tanghali, kunyari, natutulog ako, pero ang totoo, sila mama at papa yung nakakatulog. Tapos, dahan-dahan akong lalabas ng aming bahay. Para syempre, ano pa ba? Para maglaro. Noon yung lugar namin, sobrang daming puno. May kaimito, puno ng mangga, may puno ng mais, atis, tubo, at marami pang iba. Kaya kapag gutom ka, no need na bumili. Just go outside and grab any kind of fruit you want. Pero, ang pinaka-favorite ko talaga ay yung alatiris. Sobrang dami nito sa amin. Nakakamiss. Siyempre, pagkatapos manguha ng mga pagkain, pupunta kami sa malawak na bukid na pinapaniwalaang may sirena. Para ano pa ba? Para mag-picnic. Hays, ang saya. Araw ng Miyerkules noon at may kinakailangan akong matapos na 3 task. Una, magpa-practice ng sayaw. 1, 2, 3, 4, 5, everybody, Pangalawa, tumula. Manika, para kang yuwaga. At panghuli, ay mag-judge. Manila, Manila. Dahil nga 3 task ko nung araw na yon, kinakailangan ko rin magdala ng 3 types of my outfit. Sobrang dami kong dala para akong maglalayas. Ay sus, arte mo kasi. Di mo pa pinag-isa ang damit mo sa pagtula at sa pagja-judge. Siyempre, hindi ito mawawala yung paghahabulan at pagtataguan sa bukid. At siyempre, kapag nagtatago ka, mangangati ka. Ang kati. Tama na yan. Pagkatapos maglaro sa makating bukid, ay pupunta kami sa ginawa naming bahay sa tabi ng puno. Minsan, 2 kampo kami at maglalabanan gamit ang batuhan. Aray, sakit nun na. Ang paggawa nito gamit ang buhangin at plastic cup. So satisfying. Ba't wala pa si Isa? Lambutan nyo, bilisan nyo. Pangit, di sabay-sabay. Back to start. Isa. Pangit. Sobrang pangit nga. Magseryoso naman kayo. Parang awa nyo na Ganito. Angelina. Dumating ng 10:30 AM at oras na para tanghalian. Ang ulam ko ay barbecue at binili ko lang ito sa Jollibee. Wow, yabang. Hindi sa Jollibee, sa Jagilid lang. Sobrang sarap ng barbecue guys, pero hindi ko malasahan dahil kinakabahan ako. Sanay naman ako marap sa maraming tao, pero palagi talaga akong kinakabahan eh. Gagayahin ko pala si Sergio Panganiban, yes. Parang kalok-alike yung gagawin namin. Kung hindi nyo kilala si Sergio Panganiban, search nyo na lang sa Google. Google is the key. Tama ba, diba? Inhale, exhale. Wait lang, ano tong naaamoy ko? Ang totoo guys, panghuli dapat ako natutula. 4 na grupo kasi kami na magre-report ngayong araw at pagkatapos mag-report ay merong tutula na 1 member at ako yung 1 member sa group namin na tutula. Dahil group 4 kami at 30 minutes ang nakalaan sa bawat pangkat, kaya humaling ako sa mabuti naming Ginoo. Ginoo, please lang, kung maaari ba, napakasalan niyo ako. Mali. Kung maaari ba na mauna ang group namin at
lumayas na ako pagkatapos namin. Siyempre, pinayagan ako ni sir. Pumayag siya. Sabi niya, sige, lumayas ka. Basta pinayagan niya ako. Actually, 2 subject ang ititake ko ngayong araw. Kaya, 1 subject is check. 2nd subject, we need to consult. Please lang po. Maawa po kayo. Pangarap ko pong nakasalalay dito. Atin na lang po ako sa ibang section. Please lang po. Wag na. Demo lang naman. Kung discussion, pwede ka umatin sa ibang section pero demo lang naman nila. Ayoko makita mo sila na mag-isa ko sila. Pero ang araw ay napapalitan ng ulan. Kaya kung alam mong makulimlim na, kailangan mo lamang gumuhit ng masayang araw sa lupa. At tignan nga natin kung tatalab. 1, 2, 3. Wow! Tumalab guys! Pero minsan, hindi talaga yan tatalab. It works sometimes, but it fails sometimes. It's okay bro, don't cry. Kaya kapag lumakas na ng todong ulan, ay maliligo na kami. Minsan sa ululod dahil doon yung pinakamalakas na buhos ng ulan. O di kaya kukuha kayo ng bote at bubutasan ito na parang shower. DIY shower yan. Ginawa rin namin na ilagay yung tabo sa uluhan namin at unti-unting bababa ang tubig. Wow! Siyempre, hindi naman buong araw ay umuulan, kaya matapos ang ulan ay makikita mong rainbow at sa dulo ng rainbow ay may kayamanan. Wow! Sobrang aliwalas ng pakiramdam matapos ang malakas na ulan. Parang ang linis ng paligid, yung paa at kamay mo ay parang balat ng matanda, di ba? After the rain, may umaagos pang tubig, gumagawa kami ng waterfalls, yung ilalagay ang straw at bato. Tara! At ang iba naman ay paper boat na magpapaunahan gamit ang agos ng tubig. Nagawa nyo rin ba ito? Ang pinakagusto ko yung aakyat sa puno at aalugin yung puno ng mangga para mahulog yung mga salagubang. Itatali sa sinulid at papaliparin. Wow! Dumating ng oras na kinakabahan ako. 11 o'clock na at oras na nga para tumula. Pagpasok ko, nagulat ako. Nakita ko yung mga fans ko. Oh my God. Hindi, nakita ko yung mga kaibigan ko. Sabi kasi nila manonood sila at susuportahan nila ako. Ano ba? Parang tanga. Go brasa, go brasa. 11:30 AM ay dali-dali akong pumunta sa CR para magbihis sa aking third outfit para mag-judge. Pero habang nagbibihis ako, nagsisisi ako na hindi ko nasabi kay sir na, "Sir, love you." Hindi ko kasi nasabi yung isang saknong at 2 taludod ng aking tinula. Ha! Kabwisit. Pero bawal muna tayo mag-emote dahil mag-aalas 12 na ha. Postpone ko muna tong nararamdaman ko at dali-dali nga akong lumakad. Ay hindi, tumakbo papalabas ng campus dahil nag-text na si tatay na nasa labas na siya. Napansin ko rin kay tatay na ang bilis niya magmaneho dahil alam niyang malilate na ako. At guys, traffic yung oras na yon dahil uwian na ng mga estudyante. Pagdating ko dun, pinagkaguluhan ako. Hindi, joke lang. Siyempre, nahiya ako. Pinapakain nga ako ng pansit pero shy tap ako eh. Wag na pa, nahiya ka. Ayokong kumain, wala kasing cook. Hindi, joke lang. Siyempre, kumain din ako. Nakakagutom kaya bumiyahe. Noong hugasan ko na yung plato na ginamit ko, may isang lalaki na kumausap sa akin. Kayo po ba si Mr. Broso? Yes po. Kayo po ba yung isang magja-judge? Hindi po. Teacher po ako rito. Opo. Ay, nakakahiya. Pero alam ko naman na teacher siyang. Ibig kong sabihin kung isa ba siya sa magja-judge na teacher dahil 3 judges. 2 teacher at 1 students. At ako nga yung isang students ngayon. Pinakilala nga ako ng assistant principal at sinabi niya na may guest judge daw. Kakakilig. Ito na ang time na kinakabahan ako na tawagin ang pangalan ng mga judge. Yung tinawag yung pangalan ng mga teachers na judge. Grabe, ang lakas ng palakpakan pero ako, ligwak, parang kuliglig na lang kulang. Sino siya? Para na lang akong gustong ibaon sa ilalim ng lupa. Pero mas lalong lumalakas ng paunti-unti yung palakpak noong sinabi yung mga credential ko. Ay, parang panaginip lang yung time na yun. Moment na kailanman
Di ko inaasahan na mangyayari. Kahit naiina ako, kailangan ko pigilan dahil kailangan ko mapanood ang 3 hours na stage production ng grade 12 students. Kaya tiis-tiis muna ako. Kaya hindi ako uminom ng any drinks na nakalagay sa table.